totoong may kakambal si Shanks? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1121. At ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing successfully na daw na nakababa ang Thousand Sunny sa karagatan. In fact nasa tabi pa nga daw ito ng barko ng mga giants. Pero kung matatandaan nyo sa last chapter may problema nga itong mga giants. Since nasa barko nga nila ngayon itong si Gorosei Saturn. So nagawan nga daw ito ng paraan ni Luffy. Dahil nung makita nga daw niya itong si Saturn na aatake na sa mga giants, bigla nga daw niyang sinugod itong si Saturn at sinuntok. Dagdag impormasyon pa nga nag-transform daw ulit itong si Bonnie into Nika form. Bali itong impormasyon nga na to ay suspect na ito yung time bago atakihin ni Luffy itong si Saturn. Or maaari din namang nag-transform si Bonnie para tulungan si Luffy at ang ancient robot sa paglaban sa dalawa pang Gorosei. Anyway, nabanggit nga rin sa spoilers na makakakita pa daw tayo ng reaksyon sa iba't ibang parte ng mundo. Specifically kila Vivi, Shirahoshi at Vinsmoke Judge. Itong part nga na to malamang na related ito sa last panel ng last chapter. Kung matatandaan nyo ni-reveal nga ni Vegapunk na nagtataglay rin daw ng initial na D sa pangalan itong si Goldie Roger. At itong tatlong karakter nga na nabanggit kong makikita natin ang reaksyon related kila Roger at Vegapunk. Si Vinsmoke Judge nga obviously naman na may koneksyon kay Vegapunk since dati nga silang magkatrabaho. Si Vivi naman nagtataglay rin ng D sa pangalan niya. At itong si Shirahoshi naman may relation rin kay Roger. Dahil bago pa nga siya isilang nabanggit ni Roger yung pangalan niya bilang Poseidon. Ang sumunod na impormasyon pa nga sa spoilers related pa rin kay Vegapunk dahil hindi pa nga rin daw tapos yung announcement niya. At this time nga may ibinunyag na naman siya. Patungkol nga daw itong announcement niya ngayon sa tatlong ancient weapons at sa kapalaran ng mundo kung sino daw ang makakakuha sa One Piece treasure. So basically binibigyan ng importansya ni Vegapunk yung One Piece treasure na kung mabuti ang makakakuha neto maliligtas neto ang mundo. At kung sakali naman at masama ang makakakuha sa One Piece treasure delikado ang sasapitin ng mundo. Bali itong revelation nga na to ni Vegapunk marami daw ang nag-react na mga major characters sa iba't ibang parte ng mundo. Gaya na lang nila Insama, yung buong Revolutionary Army, yung mga Marines, at itong mga relevant characters ngayon na sila Aokiji, Shanks, Dragon at ang Cross Guild. At sa huling panel nga daw ng chapter na to makakakita daw tayo ng bagong karakter. Isa nga daw siyang Figureland na nakikinig rin sa announcement ni Vegapunk. At base nga sa nag-provide ng spoilers may similarity daw ito kay Shanks. So may theory na nga tayong ginawa patungkol dito. Ito nga yung pagkakaroon ng evil twin ni Shanks. Yes, marami nga sa inyo na pinagtatawanan lang itong theory na to since parang imposible nga naman na magkaroon ng kakambal itong si Shanks. Pero kung curious nga kayo check nyo na lang itong video na to. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, mukhang solid na chapter na naman nga ang parating although pahapyaw pa lang ang nalaman natin patungkol sa parating na chapter. Ang isa ngang ine-expect ko sa parating na chapter na to na hindi nabanggit sa spoilers itong tinutukoy ng ancient robot sa last chapter na gagamitin daw niya. So ano kaya itong gagamitin ng ancient robot para pigilan itong mga Gorosei at makatakas na itong Straw Hat Pirates? Isa pa may kutob nga rin ako na ngayong nag-open na si Oda patungkol sa kamukha ni Shanks malapit na nating makitang sumugod itong mga Holy Knights. Since ito naman yung hinihintay ng Revolutionary Army, ang sugurin sila ng mga Holy Knights bago sila gumawa ng aksyon. Recently nga sa anime finally na nakita na nating lumaban itong si Shanks. At syempre as a fan excited na rin tayong makita na lumaban itong tatay ni Luffy na si Dragon. Kaya naman sana nga sa mga susunod na chapters ibigay na sa atin to ni Oda. Anyway, ayan na nga yung spoilers para sa paparating na chapter 1121. Sanji at Gorosei Nasujuro naglalaban na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1113. At ang unang ang impormasyon sa spoilers yung patungkol sa nakita ni Gorosei Mars sa pagtatapos ng last chapter. Kung matatandaan nyo natagpuan na nga ni Gorosei Mars itong broadcast nail na allegedly na ginagamit daw ni Vegapunk para ma-broadcast sa mundo itong mensahe niya. Pero sa scene nga na to may nakita tayong bubble sound sa direksyon ng tinitignan niya. Obviously ang
una nga nating maiisip once na makakita tayo ng bubble sound syempre etong mga water chamber, which is sobrang relevant nga naman since isa ngang scientist etong si Vegapunk at tama nga itong hinala natin dahil kinumpirma nga sa spoilers na itong nakita pala ni Gorosei Mars in fact na isang water chamber at nasa loob nga daw neto yung mismong utak ni Vegapunk. Yes guys, nandito nga itong utak ni Vegapunk. So reference nga ito sa nabanggit niya in chapter 1067 kung saan ni-reveal niya na itong ulo daw niya nakatago sa itaas ng Punk Records. At itong apple naman sa ulo niya ngayon ang nagsisilbing antena na kumukonekta sa aktual niyang ulo. Mabalik nga kay Gorosei Mars dahil nga sa nabanggit ni York na possible nga daw na itong Triangle Denden Mushi Snail ang ginagamit ni Vegapunk sa pagbo-broadcast sa mundo, pinriority nga daw itong sirain ni Gorosei Mars. Pero hindi pa nga rin daw natapos itong pagbo-broadcast ni Vegapunk. Meaning hindi sa Denden Mushi Snail na to nanggagaling yung signal ng broadcasting ni Vegapunk. Ibig sabihin dahil sa hindi napigilan ni Gorosei Mars itong signal sa 10 minutong palugit umpisa na ng announcement ni Vegapunk. Kaya naman dito pinakita na nga daw ang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na nakikinig sa kung ano ang sasabihin netong si Vegapunk. Same as Gorosei na walang idea sa kung ano daw itong i-reveal niya. Pero bago pa nga daw mag-umpisa yung announcement netong si Vegapunk bigla nga daw nakat yung scene sa sitwasyon ng ibang Straw Hat Pirates. Una na nga dyan itong sitwasyon ng grupo nila Bonnie at Frankie. Kung matatandaan nyo sa last chapter basic nga lang kila Bonnie at Frankie na talunin itong mga Vice Admirals. Pero ang problema nga nandito na sa lokasyon nila si Gorosei Nasojuro. Base nga sa spoilers bago pa daw makadamage ng malaki itong si Gorosei Nasojuro dumating na nga rin daw si Sanji sa lokasyon niya at inatake siya. So as expected dahil nga sa logically papunta na sa barko ng mga giants itong si Sanji talagang maghaharap nga sila ni Gorosei Nasojuro. Pero sa mga fans nga ni Zoro wag kayong mabahala dahil although magtatapat na nga itong sila Sanji at Nasojuro hindi naman ibig sabihin neto na sila na talaga yung final match-up. Gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin pwedeng saglit na laban nga lang ang mangyayari sa kanilang dalawa since ito naman talaga yung pattern ni Oda. Gaya na lang sa Wano arc kung saan nakalaban rin ni Sanji si King ng saglit lang. Pero ang final match-up nga niya itong si Queen talaga. Sa part naman ng grupo nila Nami at Robin sa itaas ng Labo Pace kung sa last chapter nga nakita nating umakyat na itong si Gorosei Saturn ngayon nga hinarap na daw niya itong Straw Hat Pirates sa itaas. Nagtulong-tulong nga daw itong Straw Hat Pirates laban kay Saturn. At since alam naman nating papunta na itong sila Zoro at Jinbei sa lokasyon nila Nami mukhang sila nga ang haharap kay Gorosei Saturn. Kung matatandaan nyo ang main ability nga netong si Saturn Poison. Kaya naman at some point pwedeng maging relevant dito itong si Chopper. Since gaya nga sa Wano arc na siya ang pumigil sa poison ni Queen pwedeng ganito na naman nga ang maging senaryo para sa kanya. Ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing kilala daw ni Robin yung boses ni Gorosei Saturn. Itong impormasyon nga na to maaaring konektado sa Uhara Incident dahil in God Valley Incident nga nagulat tayong lahat na present din pala dito si Gorosei Saturn. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung at some point nandito rin pala si Saturn sa nangyaring Uhara Incident. Bali itong mga nangyayaring laban nga ng Straw Hat Pirates sa mga Gorosei ngayon, syempre bukod kay Luffy dito nga nila papatunayan sa atin na karapat dapat na silang tawagin na Emperor's Crew. Papatunayan nga nila na hindi lang yung captain nila ang pambato pagdating sa labanan. Bagkos ang lahat nga sa kanila may capability at deserve na mapabilang sa crew ng isang emperor. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing nag-umpisa na daw itong announcement ng pagre-reveal ni Vegapunk sa mundo. At ang una nga niyang sinabi patay na siya. Kailangan nga daw niyang mamatay para pagbayaran yung mga kasalanan niya. At sa pagkamatay nga daw niya sinet up niya itong broadcast na to. At dito ni-reveal na nga ni Vegapunk na lulubog daw ang buong mundo. Lulubog nga daw sa karagatan itong mundo nila. So ano bang ibig sabihin nitong huling mensahe ni Vegapunk na lulubog daw ang mundo?
to. Marahil yung ilan para sa inyo wala lang itong impormasyon na to o parang walang impact itong message na to. Pero kung iisipin nyo ngang mabuti maraming magkokonekta sa binitawang mensahe na to ni Vegapunk, gaya na lang ng Great Cleansing. Since as per Gorosei nga hinihimok nila itong si Imsama na gumawa na daw ng Great Cleansing. At sa mensahe nga ni Vegapunk dito natin makokonekta itong Great Cleansing, which is possible na ang tinutukoy na Great Cleansing yung pagpapalubog sa mundo gamit itong karagatan. At hindi nga malayong ito yung ibig sabihin ng Great Cleansing, dahil kung 800 years ago nga nangyari na itong Great Cleansing, magkakaroon na nga ng sense kung bakit nasa ilalim ng karagatan itong original na Wano. Lumubog nga itong original na Wano 800 years ago dahil sa bunga ng Great Cleansing. Bukod pa nga dyan magkakasense na nga rin itong paggawa ng mga Kozuki sa border ng Wano, dahil oo nga naman, proteksyon itong border na to para sa susunod na Great Cleansing na gagawin ni Im-sama. Ang isa pa ngang magkokonekta sa mensahe ni Vegapunk yung lokasyon ng Merijua, dahil kung lulubog nga ang lahat ng isla sa mundo isa lang ang mananatiling nakatayo, at ito nga yung red line. Since napakataas nga nito na kung sakali man at lumubog na ang lahat ng isla hindi pa rin ito lulubog. At dito na nga susulpot yung topic patungkol sa All Blue. Isa nga itong theory na pagkasira daw ng red line para makita na ang All Blue sa pinakamatagal ng theory sa One Piece community, at mukhang magkakatotoo na nga ito. At dito na nga rin makokonekta yung propesiya patungkol sa pagsira daw ni Luffy sa Fishman Island. Since kung sisirain nga ni Luffy yung red line malamang na madadamay nga neto yung Fishman Island na nasa baba lang netong red line. So konektado nga ang lahat sa revelation na to ni Vegapunk. Anyway, ayan na nga yung spoiler natin para sa paparating na chapter 1113. Yung ibang impormasyon nga para sa chapter na to pag-uusapan na lang natin syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Vegapunk ni-reveal na ang katotohanan. So nag-umpisa nga itong chapter 1113 sa pagpapatuloy ng scene ni Gorosei Mars. Ni-reveal na nga itong nakita niya. At ito nga yung mismong utak ni Vegapunk. Nakalagay nga sa napakalaking water chamber itong ulo ni Vegapunk. At nakakonekta nga ito sa mismong Punk Records. At habang tinititigan nga ito ni Gorosei Mars manghang-mangha siya. Kaya naman napatanong nga siya bigla kung ano daw ba talaga ang ibig sabihin ng kamatayan. Hanggang sa bigla na nga nating narinig itong broadcast nila Vegapunk. Kinumpirma nga ni Shaka na 30 seconds ago pa daw nag-umpisa itong pagbabroadcast nila sa mundo. Nung marinig nga ito ni Pythagoras bigla niyang na-realize na nakakahiya daw na makita siya ng lahat ng tao sa mundo. Si Vegapunk naman sinabi na uumpisa niya na nga daw itong announcement niya. At dito biglang ang nakat yung scene sa iba't ibang parte ng mundo. Una na nga dyan sa Syrup Village. Ipinakita nga itong mga kaibigan ni Usopp na naghahanap ng video Denden Mushi. Para nga naman mapanood daw nila itong si Vegapunk. Pero sinabi nga ni Mary na even sila daw walang ganitong klase ng Denden Mushi. Pinraise naman ni Kaya itong si Vegapunk sa pagiging tanyag neto bilang doktor at scientist. Sa Reverse Mountain naman ipinakita itong sila Crocus at Laboon na nakikinig sa announcement ni Vegapunk. Same as sa mga tao sa Baltimore, which is ito nga yung hometown ni Vegapunk. Bukod pa nga dyan ipinakita rin itong Torino Kingdom, Hachinosu at yung iba pang parts ng New World. At dito bigla nang nabalik yung scene kay Gorosei Mars, kung saan ipinakitang nasira niya na itong inaakala niyang broadcast signal ni Vegapunk. Yes guys, inaakala. Dahil bigla nga niyang napagtanto na decoy lang pala itong Denden Mushi snail na to. Kaya naman sa ines bigla nga siyang napatransform into yokai form, kung saan bigla nga siyang lumipad. At dito kinausap nga niya yung iba pang Gorosei gamit itong telepathy powers niya. Humihingi nga ng tawad itong si Gorosei Mars sa mga kasamahan niya. Pero mukhang naiintindihan naman siya ng mga ito, since nabanggit nga nila yung grabing precautionary measures ni Vegapunk para lang mas
sigurado na hindi nila mapipigilan itong announcement niya sa mundo. Hanggang sa biglang ang inopen ng isang Gorosei na hindi daw nila alam exactly kung ano itong i-reveal ni Vegapunk. Pero as per York nga daw alam ni Vegapunk yung mga research ng mga taga-Ohara. Kaya naman maaaring related daw dito yung i-announce niya. Kinunclude nga ng isang Gorosei na pwedeng ang balak daw netong si Vegapunk ang ipaghigante si Professor Clover pati na yung mga scholars ng Ohara. Sa sumunod na panel naman biglang ang napunta yung scene kay Sanji. Habang tumatakbo nga bigla niyang narinig na humihingi ng tulong itong si Bonnie. Kaya naman dali-dali nga niyang pinuntahan itong lokasyon ni Bonnie. Hanggang sa nakita niya na nilalabanan pala nila Bonnie at Frankie itong si Gorosei Venus. Kaya naman dito biglang ang pinaalis ni Sanji si Frankie. Ang rason nga dito dahil sa aatake daw siya, which is nagtagumpay nga siya. Nakita nga nating tinamaan ni Sanji ng sipa itong si Gorosei Venus sa muka. Kasabay nga nito yung pagsalag niya sa atake ni Gorosei Venus. Pagkatama nga sinabi ni Sanji na wag daw i-expect ni Gorosei Venus na igagalang siya neto dahil lang sa matanda na siya. Dahil ganito nga daw lumaban ang mga pirata. At kung inaakala nga natin na okay na ang lahat nagkakamali tayo. Dahil nagpalit nga bigla into yokai form itong si Gorosei Venus at biglang kinagat itong si Sanji. Ang naging resulta nga nito nabitawan ni Sanji yung katawan ni Vegapunk. Buti na nga lang at nandito si Atlas para saluhin itong katawan ni Vegapunk. Sa kabilang banda naman biglang ang dumating itong sila Oimo at Kashi sa lokasyon nitong sila Sanji. Kaya naman nung makita nga nilang kagat-kagat ni Gorosei Venus itong si Sanji, agad nga silang tumulong. Hinawakan nga nilang dalawa itong Gorosei na to. At since hindi na nga makagalaw pa itong si Gorosei Venus, bigla ngang pinalaki ni Bonnie yung katawan niya gamit yung Devil Fruit powers niya. Kung saan aakma na nga niyang aatakihin itong Gorosei na to. Sa sumunod na panel naman nakita nga nating matagumpay na nakaakyat na sa labo face itong si Gorosei Saturn. Pero mukhang wala nga siyang intensyon na kalabanin itong Straw Hat Pirates since nagmamadali nga siya at pinapaalis ang mga ito. Meaning ang target rin niya ang mapahinto na itong broadcast ni Vegapunk. Nung marinig nga ni Robin itong si Gorosei Saturn parang may bumalik sa alaala niya. At dito kinonfirm na nga niya sa mga kasamahan niya na isa itong si Saturn sa mga Gorosei. Nung makita naman ni Saturn si Robin parang nga siyang na high blood. Kaya naman inatake nga niya to bigla. At since naguguluhan pa nga si Robin sa mga nangyayari hindi nga siya nakagalaw. Buti na nga lang at sa tulong ni Nami nailag niya itong si Robin. Sila Usopp at Brook naman inaatake itong mga galamay ni Saturn. At habang nangyayari nga ang lahat ng ito nagpapatuloy na sa pagsasalita itong si Vegapunk. Sinabi nga niya na ang intensyon daw ng broadcast na to mag-umpisa once na huminto na ang heartbeat niya. Meaning technically napatay na talaga siya since naririnig na nga daw nila ngayon itong broadcast niya. Sa unang pahayag pa nga lang na to ni Vegapunk na kinukumpirma niyang patay na siya marami nang nagulat. Kabilang na nga dyan sila Duval, Cesar the Clown, Big News Morgan at yung ilan pang mga tao sa mundo. Mabalik nga kay Gorosei Mars nakita nga nating nagpapanik na siya at hindi niya alam ang gagawin since hindi pa nga rin niya mahanap yung pinanggagalingan ng signal ng broadcast ni Vegapunk. Similar nga kay Gorosei Mars itong si York nga rin nagpapanik na at iniisip kung saan ba possible na nakalagay yung signal. Hanggang sa nakaisip nga ng idea si Gorosei Mars na bakit hindi na lang daw nila sirain ang buong Fabrio Face. Bali pinigilan nga ni Saturn itong idea na to since baka sumabog nga daw ang buong Egghead Island. Meaning mamamatay ang lahat ng Marines. Bukod pa nga dyan masasakripisyo nga rin daw yung pagbuos sa Mother Flame. Sa pagpapatuloy pa nga ng mensahe ni Vegapunk nasabi niya na baka pagtawanan lang daw siya sa susunod niyang sasabihin since mahirap nga daw itong paniwalaan. Pero ito nga daw ang katotohanan. At dito
ni-reveal na nga ni Vegapunk na lulubog daw ang buong mundo sa karagatan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1113. Bali ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong ipinakita ni Sanji. Muli na naman ngang pinamalas sa atin ni Sanji ang power of love. Dahil nga sa nasa alanganing sitwasyon na naman itong si Bonnie, mabilis ngang gumalaw itong si Sanji para atakihin itong si Gorosei Venus. At although nakaganti nga siya sa pamamagitan ng pagkagat kay Sanji, hindi pa rin naman natin masasabing wala ng kwenta kaagad itong si Sanji. Since wala pa nga sa final form niya itong si Sanji, ni hindi pa nga siya gumagamit ng fire attack sa sipa niya. Kaya naman once na gamitin na nga ni Sanji itong exoskeleton niya na magte-turn sa kanya para maging sobrang durable at gamitin niya pa itong blue flames niya sa mga sipa niya, paniguradong may palag siya kay Gorosei Venus. Sa part naman ni Franky na nakita natin sa chapter na to na pinagtatanggol itong si Bonnie, low-key nga na maganda yung pinapakita niya sa arc na to. Dahan-dahan na nga nating napapansin na binibigyan siya ng highlights ni Oda. Una yung naging pag-atake niya kay Admiral Kizaru. Ikalawa yung naging pagsagip niya kay Luffy laban kay Gorosei Saturn. At sa last chapter naman nandudurog na siya ng isang Vice Admiral. So this shows na kahit nakafocus si Franky sa pag-aayos ng Thousand Sunny at sa pag-experiment ng kung ano-ano, talagang may ibubuga rin siya pagdating sa labanan. At speaking of Bonnie, nakita nga nating nag-transform siya into giant. At very similar nga yung vibes neto sa ginawang atake ni Luffy kay Kaido during Wano Arc. Dito nga natin marirealize na sa kakayanan ng Devil Fruit ni Bonnie na kaya niyang ma-distort ang future, grabe nga yung potential niya para lumakas pa. Dahil imagine, 12 years old pa lang currently itong si Bonnie. Kaya naman ano pa kaya ang maibibigay niya kapag nagkaedad pa siya at magkaroon na ng sapat na experience, 'di ba? Bali wala ngang update si Oda patungkol kay Luffy sa chapter na to. Kaya naman panigurado may niluluto siya na related sa ancient robot. Since nakita nga nating tumayo na itong ancient robot sa mga past chapters at possibly napapunta na siya kay Luffy. Kaya malamang ito yung makikita natin sa susunod na chapter. Overall nga isang solid na chapter na naman itong inilabas ni Oda. Sa part nga ng mensahe ni Vegapunk gagawa na lang natin to ng separate video. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1113. Sino ang pipigil sa paglubog ng mundo? Sa latest chapter nga ng manga ni-reveal ni Vegapunk na lulubog daw ang mundo sa karagatan. At itong statement nga na to ang magbubukas sa napakaraming possibilities na umiikot ngayon sa One Piece. So malamang nung una nyo ngang malaman itong patungkol sa possible na paglubog ng mundo dahil sa karagatan, I'm sure na ang una nyong maiisip yung kwento patungkol kay Noah. Since oo nga naman, very similar nga itong kwento na to sa sitwasyon ngayon. Bumuo nga si Noah ng napakalaking barko dahil sa warning ng God na magkakaroon daw ng Great Flood. So basically yung purpose nga ng Noah ang protektahan ang mga tao at ang lahat ng living species sa mundo. At coincidentally nga na itong kwento na to may pagkasimilar sa mundo ng One Piece. Dahil during Fishman Island arc nga inintroduce sa atin ang barkong Noah. Layunin nga daw ng barko na to na isakay itong mga fishman as per Joy Boy. Pero 800 years ago nga hindi daw ito nangyari. Kaya naman itong barko nga ngayon na Noah nakatambay na lang sa Fishman Island. At dito na nga papasok itong kaka-reveal pa lang ni Vegapunk. So what if itong paglubog ng mundo sa karagatan naging problema na rin ni Joy Boy 800 years ago? Paano kung ito rin yung hinaharap niyang problema? At ang naisip nga niyang paraan ang magpagawa ng napakalaking barko na kakasya ang ilang race sa mundo. Kumbaga similar sa kwento ni Noah na ang niligtas naman niya yung libu-libong hayop. Bali kung iisipin nga natin pwedeng mangyari itong possibility na to. Pero ang magiging tanong nga dito sino ba exactly
exactly ang gumawa netong Noah? Sa tingin ko nga ang sagot sa tanong na to itong mga Buccaneer. Yes guys, yung race na kinabibilangan ni Kuma ang tingin kong gumawa sa mismong Noah. So ano bang pruweba natin dito? Bale yung chapter 1095 nga ni-reveal ni Gorosei Saturn na yung descendants daw ni Kuma gumawa ng malaking kasalanan. Ang tingin ko ngang tinutukoy na kasalanan na to yung paggawa ng mga Buccaneer sa mismong barko na Noah. Since kung iisipin nga natin nagme-make sense. Dahil kung gusto ngang palubugin ni Imsama ang mundo at gustong iligtas ni Joy Boy ang mundo, malamang natutulong talaga sa kanya itong mga Buccaneer. Maaaring ang foreshadowing nga dito itong nakita nating flashback ni Kuma sa God Valley, kung saan nabanggit niya na kung mabibigyan man daw siya ng power, gagamitin daw niya yon para mailigtas ang mga tao sa God Valley. Magliligtas nga daw siya ng marami hanggang sa makakaya niya. Kaya naman paano kung ganito rin yung mindset ng mga Buccaneer 800 years ago sa paggawa nila ng Noah? Iniisip rin nila na iligtas ang napakaraming race mula sa Great Flood na gagawin netong si Imu. Teka, paano ba natin mapapatunayan na talagang gumagawa ng mga barko itong mga Buccaneer? Hindi pa naman yan kino-confirm sa kwento. Bale ang ebidensya nga na magkokonekta sa mga Buccaneer at itong barko na Noah nakapaloob sa cover page ng chapter 757. Kung mapapansin nyo parang normal nga lang itong scene na to. Nasa ilalim ng karagatan itong si Jinbei at may kasamang mga isda. Pero kung titignan nyo ngang maigi itong piraso ng building sa likuran niya, mapapansin nyo nga itong logo ng isang po. At alam naman nating lahat kung sino exactly ang may logo ng ganito. Ito nga si Kuma. So baka malito kayo guys hindi ko sinasabing literal na si Kuma ang naglagay ng logo na yan. Bagkos parang foreshadowing lang ito na pwede ngang maging related si Kuma sa Fishman Island. Sa madaling salita clue nga lang ito na iniwan ni Oda para magkonekta itong si Kuma na isang Buccaneer sa Noah na nasa ilalim ng karagatan. Kung babalikan nga natin yung scene ng pagkasira ng Noah nabanggit nga ng mga Sea Kings na kaya daw ayusin itong barko na to ng isang specific na clan. Hindi kaya itong tinutukoy ng mga Sea Kings na to yung clan ng mga Buccaneer? Kung magkataon nga at magkatotoo na gumagawa talaga ng mga barko itong mga Buccaneer, next level foreshadowing nga itong ginawa ni Oda during time skip. Specifically itong pagpoprotekta ni Kuma sa barko ng Straw Hat Pirates. Since magiging foreshadowing nga ito na talagang attach itong mga Buccaneer sa mga barko. Kuya Ineru, di ba binanggit mo na gumawa ng malaking kasalanan itong mga Buccaneer sa past kaya sila pinapapatay ng world government? So parang hindi naman ata nakaka-convince na yung tinutukoy na malaking kasalanan ng mga Buccaneer yung paggawa lang pala ng mga barko. Hindi ba parang mababaw na rason ito para masabing malaking kasalanan na to sa part ng mga Buccaneer? Yes, kung iisipin nyo nga parang mababaw nga lang yung dahilan na to para patayin yung lahi nila. Pero kung matatandaan nyo guys nakita na nga rin natin yung ganitong senaryo noon. At ito nga yung time na pinatay si Tom ng world government. So bakit ba pinapatay si Tom ng world government? Bali dahil nga yan sa siya ang gumawa sa Oro Jackson, yung mismong barko ng Roger Pirates. Sa tingin nyo mababaw ba ang rason na patayin ng world government si Tom? Although hindi naman siya kasama sa paglalayag ng Roger Pirates, given na siya lang ang gumawa ng barko nila, o may mas malalim pa silang dahilan? Hindi kaya nagbalik sa alaala nila yung ginawa ng mga Buccaneer 800 years ago na similar kay Tom na tinulungan itong si Roger na magkaroon ng isang barko? Nagbalik nga sa alaala nila itong pagtulong rin ng mga Buccaneer kay Joy Boy na gawin naman itong Noah. Anyway, mabalik nga sa pagre-reveal ni Vegapunk na lulubog daw ang mundo sa karagatan. Dito nga natin marirealize na alam na ito ng ilang mga karakter sa One Piece. Gaya na lang ng Roger Pirates, kung saan alam naman nating nakatira itong si Crocus sa loob ng isang whale. Si Rayleigh naman nagko-coat ng mga barko para magkaroon ng access sa ilalim ng karagatan. Si Shanks at yung pirate crew niya mga walang devil fruits, meaning capable silang lumangoy once na lumubog na itong mundo. At lastly pwede ngang alam rin ito ng mga celestial dragons dahil nagme-make sense na nga ngayon yung pagsusuot nila ng mga astronaut suit. Hindi kaya alam nila na lulubog ang mundo
kaya nakaredy na silang lumipad papunta sa buwan. At speaking of buwan, ito kaya ang nag-lead kay Dr. Vegapunk para pag-aralan ang buwan. Kaya nakita natin na yung mga species dito may Jolly Roger na similar sa appearance niya. Kung titignan nga rin natin ang ilang mga lugar sa One Piece, nakaredy na nga rin sila para sa pagdating netong Great Flood. Gaya na lang sa Wano na may border, itong Zoo Island na kinakarga ni Zunisha, itong structure ng Alabasta na medyo nakataas, at itong Water 7 na nabanggit pa ni Iceberg na palulutangin niya daw. So may mangilan-ngilan ngang aware para sa Great Flood. Anyway, para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba Buccaneer ang gumawa ng barkong Noah 800 years ago? At yung pagsusuot ba ng mga Celestial Dragons sa mga astronaut suit ang rason na alam nila itong patungkol sa Great Flood? Bale, kung may idea nga kayo, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Gaano na ba kalakas itong mga low tier members ng Straw Hat Pirates? Bale, sa recent chapters nga ang nagiging bida sa mga topic natin itong mga high tier members ng Straw Hat Pirates, gaya nila Luffy, Zoro, at itong recently lang na si Sanji. Kaya naman sa video nga na to isi-shift natin ang spotlight, at ang pag-uusapan naman natin ngayon itong ibang miyembro ng Straw Hat Pirates. Ano na bang nangyayari sa kanila? Ano na bang update sa kanila? At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na tayo sa grupo nila Nami. Sa latest chapter nga ng manga nakita natin silang nilalabanan itong si Gorosei Saturn. Ang kapansin-pansin nga dito itong si Usopp. Surprisingly nga naging matapang itong si Usopp at umatake. So bakit ba nakakagulat itong move na to ni Usopp? Dahil kilala nga natin si Usopp bilang duwag at matatakutin. At panigurado na sa ganitong senaryo malamang na siya ang unang tatakbo sa mga kasamahan niya. Pero nakita nga natin kung paano niya hinarap itong si Saturn at inatake. Ang nakikita ko ngang rason sa biglaang shift ng ugali na to ni Usopp dahil sa mga giants, specifically kila Brogy at Dory. Sa mga past chapters nga si Usopp ang unang nakapansin kila Brogy at Dory na lumapag na sa Egghead Island, at ang tawag nga niya sa mga ito Master. Itong koneksyon nga na to related sa history nila sa Little Garden Arc, at since ang pangarap nga ni Usopp ang maging brave warrior of the sea, pwede ngang na-motivate siya kila Brogy at Dory na nasa Egghead Island ngayon para maging mas matapang pa. Tinatry nga niyang i-overcome ngayon yung weakness niya na pagiging duwag para ipakita sa mga giants na nag-improve na siya. Sa part naman ni Brook nakita nga natin na hiniwa niya itong isa sa galamay ni Gorosei Saturn, at sobrang impressive nga neto para sa akin. Itong si Chopper naman na nakita nating nag-transform into guard point para depensahan itong mga kasamahan niya nakaka-impress din. At ngayon nga kaharap niya na itong si Gorosei Saturn dito na nga papasok yung effectivity niya bilang doktor, dahil alam naman natin na ang isa sa mga kakayanan netong si Saturn ang maglabas ng poison. At since may history na nga itong si Chopper sa mga poison, siguradong siya ang pipigil dito. Kung mangyari nga ito one step closer na naman ito mula sa pangarap niya na gamutin ang lahat ng klaseng disease sa mundo. Not to mention na related din itong si Saturn sa Sapphire Scale Disease. Ngayon mapunta naman tayo kay Nami. Dahil nga sa revelation ni Vegapunk patungkol sa paglubog ng mundo, dito na nga papasok ngayon yung possibility na nangyari na rin ito noon. At itong nakikita nating mapa ngayon ng mundo ibang-iba sa mapa 800 years ago. Kaya naman mapapatanong nga tayo ngayon kung yung mga nawawala bang isla sa kwento netong One Piece nasa ilalim lang kaya ng karagatan? So ano-ano ba currently itong mga nawawalang isla na alam natin? Ito nga yung Ancient Kingdom, yung God Valley, at itong Emerald City. Itong tatlong isla nga na to ang pinakamatunog na biglaan na lang daw nawala sa hindi malamang dahilan. At dito na nga papasok itong si Nami. Alam naman nating lahat kung ano ang pangarap nitong si Nami. Ito nga yung i-drawing daw ang mapa ng mundo. On paper nga masasabi nating madali lang itong pangarap ni Nami, since kailangan nga lang niyang puntahan at libutin ang buong mundo at magkaka-idea na siya sa kung ano ang iguguhit niya. Pero dahil nga sa revelation ni Vegapunk at yung idea na itong mapa na alam natin ngayon hindi ito yung original na mapa 800 years ago, mukhang lumalabo na nga ngayon itong pangarap ni Nami. So ano ba ang kailangang
kailangang gawin ni Nami para matupad itong pangarap niya. Obviously, makakamit ni Nami itong pangarap niya once na matalo na nila Luffy itong world government. Since kung hindi nga parte ng mundo itong Red Line at originally mababa lang talaga ang sea level sa mundo, dito na nga magpapakita ang tunay na mapa na alam ng mga tao 800 years ago. Sa madaling salita, sa endgame pa talaga matutupad ni Nami itong pangarap niya once na matalo na itong si Im Sama. Sa part naman ni Nico Robin, nakita nga natin sa last chapter na nare-recognize niya itong boses ni Gorosei Saturn. Kung babalikan nga natin yung Ohara incident, specifically in chapter 395, may nagsasalita ngang Gorosei sa speaker ng Denden Mushi at hindi nga ito pinangalanan ni Oda. Bali ngayon nga meron na tayong confirmation na ito nga si Gorosei Saturn. Kung iisipin nga natin nagme-make sense since ang pagpapakilala nga sa atin ni Saturn isa nga daw siyang scientist. Kaya naman kung may isang tao nga sa mga Gorosei na kilala o pamilyar sa mga ginagawa ng mga taga-Ohara at kay Professor Clover, malamang na si Saturn na to. In short, nabusesan ni Robin itong si Saturn dahil sa siya mismo ang nagsasalita sa speaker during Ohara incident. At dito na nga papasok itong koneksyon ng dalawang to. Dahil what if ito na yung endgame matchup ni Robin para sa Final War. Ito na yung foreshadowing ni Oda na sila Saturn at Robin ang maglalaban sa huli. Kung i-analyze nga natin, maaaring pwede itong senaryo na to. Dahil nakita naman natin na yung kinalaban ni Robin during Wano Arc, itong si Black Maria. At itong si Black Maria nga, nagsishare ng similarities kay Gorosei Saturn. Ang malinaw ngang ebidensya dyan, itong appearance nila. Similar nga sila na may pagka-spider ang transformation. At yung mga hybrid forms nga nila, more on human yung appearance kesa sa Zoan forms nila. At alam naman natin ang nangyari kay Black Maria nung kinalaban niya si Robin. Natalo nga siya. Kaya naman it makes sense nga kung kakalabanin din ni Robin etong si Saturn. Kumbaga i-overcome ni Robin yung trauma niya. Haharapin niya yung kinakatakutan niyang pangyayari sa Ohara incident sa pamamagitan ng pagtalo kay Gorosei Saturn. So kung magkataon nga at sila Saturn at Robin nga ang magtatapat para sa Final War, malapit na ngang mabuo itong mga final matchups natin. Si Luffy nga ang kakalaban kay Im Sama. Si Zoro naman kay Gorosei Venus. Itong si Sanji naman ang kaharap ni Gorosei Mars. At itong si Nico Robin ang lalaban kay Gorosei Saturn. Ang dalawang matchup na nga lang na hindi pa natin nalalagyan ng kalaban itong sila Gorosei Mercury at Gorosei Jupiter. Kaya naman para sa inyo ba, sino sa tingin nyo sa Straw Hat Pirates ang swak na matchup para kila Gorosei Jupiter at Gorosei Mercury? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Sa part naman nila Frankie at Jinbei, gaya nga ng nabanggit ko sa past videos natin, itong si Frankie nga low-key na gumagawa ng highlights ngayong Egghead Island arc. May manggilan-ngilan nga siyang spotlight para sa arc na to. Itong si Jinbei naman more on mature yung paggalaw niya at hinahayaan niya lang itong mga bata niyang kamiyembro na gumawa ng aksyon na akma sa kung ano ang tama. At kung mali naman itong ginagawa nila, pinipigilan niya nga ang mga ito. Anyway, ayan na nga yung update sa ibang miyembro ng Straw Hat Pirates outside sa Monster Trio natin. Kung may ibang topic pa nga kayo na gusto nyong gawan natin ng video, sabihin nyo lang at gagawan natin yan.